The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat panibagong pagkakataon ang sa ating pinag-loob niya upang patuloy nating alamin at malaman pa at hindi lamang malaman kundi sampalatayanan natin at magawa ang mga pagtuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at makakapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at muli ay kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napapanahong paksa ang ngayon po'y inihanda ng programang ito upang sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito, partikular sa paksang araling ito, ay lubos nating maunawaan ang isa sa banal na kalooban ng Panginoon Diyos tungkol po sa pakikipagrelasyon natin sa inyong asawa o sa ating asawa at sa mga kadalagahan at kabinataan bilang mga magkasintahan. Ano nga ba ang banal na kalooban ng Diyos kapag ka po ang isang lalaki at ang isang babae ay pumapasok sa tinatawag na relasyon bilang mag-asawa o dili kaya ay bilang magkasintahan? Sapagkat hindi po kaila sa atin ngayon na ang moralidad ng sanglibutan ay totoong napakababa na. Sapagkat sa hindi pagkaunawa ng maraming tao at sa pagkaalam nila na kapag ka majority ng tao ay gumagawa ng bagay na ito ay para bagang nagiging normal na lang sa kanila at tila malaya silang gawin yung bagay na ito. Ang tinutukoy ko po, mga minamahal naming taga-subaybay, ay ang tungkol sa pakikiapid at pangangalunya. At ang paksa ay nagsasabi sa atin, umiwas sa pakikiapid at sa pangangalunya. Abstain from sexual immorality. At upang lubusan nating maunawaan ang kalooban ng Diyos tungkol po sa bagay na ito, atin pong pasimulan ang pag-aaral. Kapatid na Neraya, ano nga po ba ang kahulugan ng kasalanang pakikiapid at pangangalunya ayon sa Biblia? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa isang pangyayaring nasulat sa Unang Kronika. Ang kapitulo po ay 5 at ang bersikulo ay 1. Sasalin po ng Bibliang Sambayanang Pilipino Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Mga anak ni Ruben, na panganay ni Israel. Unang inianak si Ruben, pero dinungisan niya ang kanyang ama sa pakikipagtalik sa asawang alipin nito. Kaya't inilipat ang kanyang mga karapatan bilang panganay sa mga anak ni Jose na anak ni Israel. Subalit, hindi nakalista si Jose bilang panganay. Narito po ang tiyakang sagot ng Biblia. Sa talatang binasa ay maunawa natin ang isang pangyayaring naganap sa panahon ng unang bayan ng Diyos, ang bansang Israel. At bago ito maging bansa, gaya ng ating nalalaman, si Jacob o si Israel ay nagkaroon ng 13 anak, 12 lalaki at 1 babae. At ang panganay niya ay si Ruben. Dahil sa hindi pag-iingat ng karangalan ng kanyang ama ay
nagawa ni Ruben na makipagtalik sa asawa ng kanyang ama na alipin. At dahil sa pakikipagtalik, nahulog siya sa kasalanang pakiapid o pangangalon niya. At ito po ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kasalanang pakikiapid at pangangalon niya. Ito po ay ang pagkakaroon ng sexual relations sa hindi mo asawa, katulad ng nagawa ni Ruben. At dahil doon sa kasalanang yon, siya na dapat ay panganay. At bilang panganay ay isa sa pinag-uukulan ng karapatan at mga pagpapala, inalis sa kanya yung biyaya at karapatan bilang panganay. At ito ay inilipat sa kanyang kapatid na si Jose. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pakikiapid o ang pangangalon niya ay ang pakikipagtalik ng isang tao, lalaki man o babae, sa hindi niya asawa. At dahil doon, tandaan natin, ang paglabag sa bagay na ito ay mayroong consequences. Gaya sa unang pangyayari sa panahon ng anak ni Israel na si Ruben. Sinipingan niya ang hindi niya asawa at dahil doon, mayroong kalakip na penalty ito doon pa lamang sa kanyang amang si Israel. At ito po ay masasabi natin na yung penalty na yon ay inalis sa kanya ang pagkapanganay. Alam niyo po, sa panahon ng Israel, napakahalaga ang karapatan ng isang panganay, lalo na kung ito ay isang lalaki. Kapatid na Meraya, bukod dito, paano pa nahuhulog sa kasalanang pangangalo niya ang isang tao, lalaki man siya o babae man? Ayon po sa paliwanag ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya magkatawang tao, mababasa natin ang sagot sa Mateo Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 27 hanggang 28. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalo niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang karaniwan lang pong alam ng mga tao na pakikiapid at pangangalo niya ay ang pagkakaroon ng sexual relations sa hindi mo asawa. Subalit, nang ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao, ipinaalala niya ang kautosang ito. Sapagkat sa 10 utos ay kasama po o kabilang yung sinasabing huwag kang mangangalo niya. Subalit, sa napapanahong paliwanag ng Panginoong Kristo Jesus, sa mga Hudyo na nooy nakikinig sa kanyang pagtuturo na ang alam lang na uri ng pakikiapid at pangangalo niya ay ang pagsipi nga sa hindi mo asawa, ayon sa paliwanag ng Panginoon, naritoan niya sinasabi ko, ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. So ilang pong tumingin na mayroong pagnanasa o masamang pagnanasa na ginagawa ito ng isang lalaki sa isang babae, pinipita yung kagandahan o pinagnanasahan yung kagandahan ng isang babae, ay isang uri na ito ng kasalanang pangangalo niya. Ang tawag dito ay pangangalo niya sa kanyang puso. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, magkaiba ang bigat ng kautosang ito sa panahon ng unang bayan ng Diyos ng Israel at sa panahon natin sa mga huling araw. Opo. Sapagkat noon, alinsunod sa 10 utos na binanggit kanina, hanggat hindi mo pa ginagawa ng aktwal ang pakikipagsiping sa hindi mo asawa, ay wala ka pang nagagawang pangangalo niya o pakikiapid. Opo. Samantalang sa panahon ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus, abay sa isip pa lamang kapag ka nagnasa ka na ng masama sa iyong kapwa, lalo na sa kababaihan kung ikaw ay lalaki, ay maliwanag po ang pagtuturo na ikaw ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa iyong puso. Kaya dito ay lalong pinaiigting ang kaalaman natin sa mga bagay, lalo na sa kalooban ng ating Panginoon. Yung po pala ay masama. Hindi mo pa ginagawa na labagin yung utos na yon. Kung nalalabag mo na sa iyong isip, ito po ay nagiging kasalanan ng isang tao. Ngayon, kapatid na Neraya, saan po ba nanggagaling o nagmumula sa isang tao
upang siya'y magkaroon ng masamang pagnanasa at mahulog sa pakikiapid at sa pangangalon niya. Ipinaliwanag din po ito ng Panginoong Kristo Jesus. At ito po ay nasulat sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 19. Sasalin pa rin po ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalon niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Kaya kanina po ay sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay tumingin na may masamang pagnanasa o hangad sa isang babae, ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa puso. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, sapagkat nagmumula sa puso ang pagkakaroon ng masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalon niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Kaya dito po maunawa natin na dapat talaga kontrolado ng tao ang nilalaman ng kanyang puso. Meron po kasing mga awit at kasabihang nagiging saligan ng tao na kapag daw tumibok ang iyong puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kailangan po ang puso ay hindi palaging sinusunod. Sa halip na follow your heart, dapat ay lead your heart. Kasi minsan may mga tibok ang puso na mali, na kung susundin mo, ihahatid ka nito sa pagkakasala, katulad ng kasalanang pakikiapid o pangangalon niya. Ang puso dapat ay inililid sa tama, at ang pinakamainam na lead ng ating puso, yan ay nagagabayan o napapatnubayan ng mga aral at turo ng Panginoon. Na ayon nga sa aral at turo ng Panginoon, sa 10 utos pa lang ay sinasabing huwag kang mangangalon niya, at nang ang Panginoong Kristo Jesus ay magkatawang tao, sinabi niya rin sa kanyang pagtuturo at ay dapat nating tanggaping aral ng kasakdalan ay huwag tayong tumingin na may masamang hangad o pitahin ang kagandahan ng isang babae upang huwag tayong mahulog sa pakikiapid o pangangalon niya. Kaya ang puso po ay dapat na bantayan, na tiyaking ito po ay kasang-ayon sa kalooban ng Diyos ang itinitibok nito, at hindi kung ano lang yung nararamdaman mo sa iyong kalooban. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon marahil ay nauunawaan natin na mayroong maling konsepto ang tao pagdating po sa kanyang pamumuhay sa mundong ito. Dahil gaya nga po ng nabanggit kanina, ay madalas po sa tao, marahil bunga ng hindi niya pagkaalam at pagkaunawa sa mga kalooban ng Panginoon, kuminsan nagagawa pang ipayo ito ng kanyang kapwa-tao na kahit mali ang ginagawa ng kanyang kapwa, magpapayo, kung yan ang pagpapaligaya sa puso mo, kung yan ang laman ng puso mo, sumigi ka. Hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan yun, mga giliw naming mga taga-subaybay. Lalo na nga kung ang laman ng puso mo ay mahuhulog ka sa pagkakasala, ay mas mabuti nga na wag nating gawin. Kundi, instead of follow your heart, lead your heart. At sabi nga kanina, ang pwede lang gumabay at pumatnubay sa ating puso ay ang mga banal at katwiran na salita ng ating Panginoon. Kaya hindi po magiging walang kabuluhan kung patuloy po tayong nakapakikinig at sumusubaybay ng mga pagtuturong ito, hatid ng programang ito na ang kabanal-banalan. Ang tanong, kapatid na Neraya, ano nga ba ang napakabuting dahilan ng Panginoon? Bakit itinuturo niya sa atin at pinaiiwas ang tao sa pakikiapid at pangangalo niya, lalo na sa mga nag-iibig sumunod at maglingkod sa Kanya? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa pahayag ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 3, kasama po ang 7. Sasalin pa rin ng Biblia ang bagong ang Biblia. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiiwas sa pakikiapid, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Narito po ang napakabuting dahilan
na ipinapahayag ng Apostol Pablo kung bakit gayon na lamang ang kanyang pagtuturo at pagpapayo sa mga unang Kristiyano noon. At kaya nasulat sa Biblia ay para pakinabangan din natin ang aral at turong ito sa ating panahon. Una po ay sinabi niya, ito niya ang kalooban ng Diyos, ang ating pagpapakabanal. Yan talaga gusto ng Diyos na tayo bilang mga tao ay maging kagaya niya, na kung paanong siya banal, ay sikapin nating maging gayon ang ating larawan, makarating tayo sa kabanalang kagaya ng sa Panginoon. At mangyayari po yun sa pamamagitan ng pagpapakabanal. At ang pagpapakabanal ay hindi lamang po paggawa ng kung ano yung mabuti, kundi kasama sa pagpapakabanal yung pag-iwas sa mga bagay na masama. At ang isang masama na pwedeng humadlang sa atin para tayo hindi mabanal, yun nga pong kasalanang pangangalo niya at pakikiapid. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, kayo anya dapat ay umiiwas sa pakikiapid. Ibig sabihin, kung hindi natin iiwasan yung pakikiapid at yung kasalanang pangangalo niya, mahihirapan nating magawa yung kalooban ng Diyos na tayo po ay magpakabanal. Kahit na tayo po ay gumagawa ng mabuti, pero kasama ng paggawa ng mabuti, hindi naman tayo umiiwas sa gawang pakikiapid at pangangalo niya. At tandaan natin, ang mga Kristiyano, hindi niya tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi para sa kabanalan. So, ibig sabihin, talagang yung pangangalo niya at pakikiapid ay nagdadala sa spiritual na karumihan sa mata ng Panginoon. Magiging marumi tayo sa mata ng Panginoon pagka meron tayong ganitong gawain, yung sexual immorality, sexual relations, at yun nga pong pagtingin na may masamang pagnanasa sa sinumang babae o kahit sa lalaki. Ano po? Kaya maramdaman nawa natin yung pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Kaya gayon na lamang po ang encouragement sa atin na iwasan to para tayo'y mabanal, maingatan natin ang isang buhay na malinis at matugunan natin ang dahilan ng pagtawag ng Diyos para sa ating kabanalan. Marahil mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ilan sa atin ay tumututol ang ating kalooban tungkol sa bagay na ito. Di po ba? Sapagkat alam po naman natin na ang tao gaya ng siya ang hari ng kanyang sarili. Pero kapag ka po tinawag na siya ng Diyos, ibig sabihin ni Apostol Pablo, may pinagtawagan sa kanila. Sila Apostol Pablo, maging ang mga unang Kristiyano ay tinawag sa isang katawan. At yung katawan na yon ay ang iglesia. Ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dahil sila'y tinawag na ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ito ang kalooban ko kung bakit ko kayo tinawag. Tinawag ko kayo upang magpakabanal. At isang paraan ng pagpapakabanal ay ang pag-iwas sa pakikiapid. Tinawag tayo hindi para sa ikarurumi o ikapagkakasala sa iglesia, kundi sa ikababanal ng ating kaluluwa. Kaya para po malikha sa atin yung nasaing ito ng Panginoon na para tayo ay mabanal, hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ang bumulong sa ating pong puso na tayo man ay tinatawag niya sa kanyang banal na katawan. At kapag ka po nangyari na kayo po ay narito na sa kanyang banal na katawan, doon masisimulan tayo o doon natin marirealize na talaga palang kailangan tayo'y magbanal. At para tayo'y mabanal, ang isa sa pinakaiiwasan ng Diyos sa atin ay ang pakikiapid at ang pangangalo niya. Tanong, kapatid na Neraya, ano po ang malaking tulong na mula sa Diyos, lalo na partikular sa kanyang mga tinawag sa kanyang iglesia, upang makaiwas sa kasalanang pakikiapid at pangangalo niya? Ang sagot po ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo ay nasulat sa unang Korinto. Ang kapitulo po ay 7 at ang versikulo ay 2 hanggang 3. Sa salin ng Biblia ang Revised Tagalog Popular Version. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Narito po ang aral at turo na nagsisilbing payo para matulungan tayo na makaiwas sa kasalanang pakikiapid at pangangalo niya.
kung tataas natin yung pagbasa, ang encouragement sana ng Apostol Pablo ay matutong magpigil ang isang lalaki at isang babae para huwag mahulog sa kasalanan yon. Pero meron talagang mga tao na hindi kayang magpigil. At dahil doon ay talagang nagkakaroon sila ng pagnanasa sa isang lalaki at sa isang babae. Kaya para hindi niya mahulog sa pangangalo niya at pakikapit, ipinapayo niyang bawat lalaki at bawat babae magkaroon ng sariling asawa. At tuparin niya ng lalaki, kaya hindi ng babae, ang tungkulin nila sa isa't isa. So ang punto po, ang pag-aasawa ay isang paraan na ipinahintulot ng Diyos ang pagkakaroon ng, sabi nga, partner sa buhay. Ang isang lalaki at isang babae ay bago tuluyan at ganap na magsama bilang mag-asawa ay nagpakasal muna po. Sa pamamagitan ng kasal, sila'y nagiging ganap na mag-asawa sa batas ng Panginoon at maging sa batas ng tao. Na dapat nating tingnan na yung pag-aasawa ay hindi lang para magkaroon ka ng makakasama mo sa buhay at hindi ka tumanda na nag-iisa. Kundi ayon sa Biblia, yan din ay malaking tulong na mula sa Panginoon para wag tayong mahulog sa kasalanang pakikiapid at pangangalo niya. Ang kailangan lang talaga magtapat tayo sa ating napangasawa. Wag tayong magtataksil sa ating asawa. Para nang sa gayon ay talagang maingatan natin kaysa sa magnasa tayo sa iba at tumibok ang ating puso sa iba, dapat ang puso natin, kung kanino tayo laging nai-inlove, dun sa ating napangasawa. At kung saan tumitibok ang ating puso, hindi sa iba, dapat sa ating asawa. Kahit yung pagnanasa. Ang pagnanasa ay masama kung sa iba mo gagawin. Pero kung nagnanasa ka sa asawa mo, dahil asawa mo yon, hindi masama yon. At yun ang paraang sinabi ni Apostol Pablo para makaiwas sa pakikiapid. At bukod sa asawa, bilang mag-asawa, gampanan naman nilaan niya yung kanilang pananagutan sa isa't isa. Minsan naman kasi may mga babae o lalaki, dahil nagkukulang sa pagganap sa kanilang tungkulin sa kanilang pangasawa, naghahanap tuloy ng iba na pupuno sa pagkukulang ng kanyang asawa. Di po ba? Kaya para hindi kumbaga, tulong na po natin sa ating napangasawa na huwag silang umibig sa iba, lalong may dahilan na maging kaibig-ibig tayo. Halimbawa, ang mga babae, isa sa talagang nagustuhan ng mga lalaki yung pagiging maganda o pagiging maayos. I-maintain mo yung kagandahan mo na yan o kaayusan mong yan para lalo kang mapamahal sa napangasawa mo. Sa halip na maakit sa iba yung napangasawa mo, sa iyo naaakit yung asawa mo. Meron kasing mga babae, nung dalaga, napaka maayos. Lagi naliligo, nagsusuklay, talagang nagpapabango. Nag-asawa lang sabi nga, hindi na makapanuklay, hindi na makapaligo. Wala na sa ayos, kaya minsan nawawala ng gana yung asawa. Sa halip na umuwi ng bahay, sa ibang bahay tuloy umuwi. So, lalong may dahilan para kayo magpaganda at mag-ayos bilang mga babae para kayo pa rin ang palaging nagugustuhan ng asawa nyo. Ganon din ang mga lalaki. Hindi ko mo na pangasawa mo na hindi mo na pangangalagaan ang pisikal o ang iyong katawan. Di po ba? Halimbawa, ang nagustuhan sa iyo, yung pagkakaroon mo ng matipunong katawan, napangasawa ka lang, nagpabaya ka na sa katawan mo. Kaya minsan, may mga babae naaakit sa ibang katawan. So, dahil hindi mo pinapangalagaan ang katawan mo. So, yun po, tungkulin talaga ng isa't isa yun. Bukod pa yung tungkulin na ang pangunahing tungkulin, prerequisite sa isang pagsasama, mahalagang kahingan, yung tungkuling pag napangasawa mo, tungkulin mo ng ibigin o mag-ibigan ang isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig, diyan nalilikha ang katapatan at ang pagiging loyal o sincere sa isa't isa. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, at alam ko po, ang ilan sa inyo ay nangingiti sa mga pagtuturong ito at nakaka-relate. Ang isang malaking tulong na magagawa nga ng isang babaeng may asawa o ng isang lalaking may asawa ay panatilihin po natin sa ating mga sarili. Una, yung personal hygiene. Di porke nag-asawa na kayo o mag-asawa na kayo ay
mawawala na kayo ng panahon para maging malinis, maging mabango sa isa't isa. Gayon din, hindi rin naman natin maiiwasan na dumating ang panahon na tataba ka. Yung babae, dating sexy, pero after 10 years, mataba na. Kaya lang, dapat maunawaan po natin na ang isang pamantayang itinuturo ng Panginoon para manatili tapat sa isa't isa ang mag-asawa ay ang kautusan niya na babae ka, lalaki ka, ibigin mo ang iyong asawa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya sa punto na yon, makikita natin ang talagang napakahalagang kalooban ng Diyos sa isang pagsasama ng isang babae at lalaki bilang mag-asawa, at yun ang papatnubay sa kanilang puso upang wag silang mahulog sa pagkakasala. At ang isang bagay pa, kapatid na Neraya, na ibig kong bigyang diin, sa isang dalaga at isang binata, huwag kayong magsasama na gaya na mag-asawa nang hindi pa kayo kasal. Dahil yun po yung ipinupunto rito ni Apostol Pablo. Ano po? Huwag niyong isipin, ako naman ay binata at ikaw naman ay dalaga. So kahit walang kasal, magsama na tayo. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa bagay na ito, kayo man ay nagkakasala ng pakikiapid. Dahil ang sexual relationship ay hindi po karapatan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa isang magpartner na hindi pa mag-asawa. At kailan masasabi ng isang tao, ni lalaki at ni babae, na sila ay mag-asawa? Kapag ka po tumanggap na kayo ng basbas ng pagkakasal. Doon pa lamang nalilikha ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Natatandaan ko tuloy, kapatid na Neraya, sa isang talata ng Biblia, nang sabihin ng Panginoon sa babaeng Samaritana, umuwi ka sa inyo, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, Panginoon, wala po akong asawa. Ang sagot ng Panginoon, tama ang iyong pagkakasagot, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Ibig sabihin, alam na alam ng Panginoon, ang isang magka-live-in, hindi po matatawag na mag-asawa. Maliban na sila'y tumanggap ng pagkakasal o basbas ng pagkakasal. Kaya ito po yung isang pagmumulat din sa mga kabataan. Ano po, marami po ngayon at ito ay laganap na dahil sa kapusukan ng isang kabataan, nagpapasya sila na magsama kahit hindi pa kasal. Ano po, bagay na imoralidad sa paningin ng Panginoon. Kaya dito ay hinihikayat po, bago ang isang binata at ang isang dalaga ay magsama, tiyakin po muna nila na sila po ay tumanggap ng basbas ng pagkakasal. Kapatid na Neraya, ano po ang mahalagang payo at mensahe na siyang itinuturo sa ating lahat ng pag-aaral na ito? Ang huling talata po na ating babasahin ay nakasulat sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 4. Sasalin pa rin po ng Biblia na Revised Tagalog, Popular Version. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. 3 mahalagang bagay po ang binibigyang diin ng pag-aaral na ito na batay po sa Biblia para maingatan nating makaiwas tayo ng lubusan sa kasalanang pakikiapid at kasalanang pangangalunya. Una, gaya ng ating narinig, dapat anyang igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa. Maging marangal nawa ang pagsasama ng mag-asawa. Pangalawa, maging tapat kayo anya sa isa't isa. At ang pangatlo na dapat nating tandaan upang malikha ang banal na pagkatakot sa Diyos ay ang babala ng Apostol Pablo. Tiniyak niya na hahatulan ng Diyos. Sa ibang salita, paparusahan ng Diyos ang mga nakikiapid at ang mga nangangalunya. So sa unang bahagi ng talata, talagang respetohin natin yung kabanalan ng kasal. Huwag nating babastusin kasi banal na bagay yan dahil tandaan natin, yan ay gawa ng Diyos sa isang lalaki at babaeng
nagsasama bilang mag-asawa. Ang Diyos ang nagkasal sa inyo. Sabi nga, ang pinapagsama ng Panginoon ay hindi dapat papag-iwalay ng tao. Kahit kasal kayo sa civil, o kasal kayo, sabi nga, church wedding, kasal kayo sa simbahan o sa iglesia, pinangasiwaan ng pastor o ministro ang kasalang naganap, legal sa batas ng tao, legal sa batas ng Diyos, igalang natin yan. Bigyan natin ng pagpapahalaga. Huwag nating sisirain yung kabanalan ng kasal. At para makaiwas nga tayo sa kasalanang panghiapid at pangalo niya, maging tapat kayo anya sa isa't isa. Huwag tayong magtataksil sa ating napangasawa. Sapagkat ang pagtataksil sa napangasawa ay pagsira sa tipan ng kasalan. Tipan ng pag-aasawa. Nagiging covenant breaker tayo. Sinisira natin yung banal na kasunduang nilagdaan natin hindi lang sa marriage contract, kundi nilagdaan natin sa harap ng Diyos. At ang mga sumisira sa tipan o sa kasunduan ng pag-aasawa, pinaparusahan ng Diyos yan. Samantala, ang mga covenant keeper, yung talagang iniingatan nila, yung mga pangako nila, bine-bless ng Panginoon sila at ang kanilang pamilya. At matakot tayo kung hindi tayo magbabago. Kung tayo man ay nahulog sa kasalanang ito, salamat sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Sana sa bisa ng mga aral na ito na narinig, pagsisihan natin yan at talikdan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon na unang nakakita o nakasaksi ng kasalanang yan. Yan man ay sa isip at sa puso o lalo na sa gawa. At ang Diyos, kung tayo ay nakahanda magbago, nakahanda naman niyang unang ibigay ang pagpapatawad at bibigyan tayo ng pagkakataong maisaayos ang lahat. Pero kung paninindigan natin at pangangatwiranan nating dahil yan ang itinitibok ng puso mo, diyan ka masaya, no? Ayaw mong igalang ang kautosang ito ng Panginoon, may babala. Pag hindi nagbago, makakaasa o ang mararanasan ng tao, paparusahan o hahatulan ng Diyos. So, marahil hindi natin hangad na tayo po'y maparusahan. So, yung mga mahusay magtago, no? At hindi nahuhuli ng kanilang asawa, dahil magaling magtago at dahil doon walang ebidensya ang sino man, absuelto siya sa batas ng tao, sa hukuman ng tao. May mga, sabi nga, playboy o playgirl na hindi napaparusahan dahil walang evidence. Pero tandaan natin, nasa dilim man tayo o nasa liwanag, may nakakakita man o wala, ang Diyos po ay hindi natutulog. At walang lugar na madilim sa Kanya na hindi niya nakikita. Kaya yung mga kasalanan na hindi naparusahan sa hukuman ng tao, kung ang tao ay hindi magbago sa araw ng kanyang paghukom, siya po mismo ang magsisilbing witness, siya rin ang magsisilbing judge, at siya rin ang magbibigay kaparusahan kapag hindi nagbago. Kaya matakot tayo at bunga ng banal na pagkatakot sa Diyos, umakay nawa ito sa atin sa pagbabago para tayo mabanal at maingatan din po natin ang ating sambahayan na hindi mauwi sa pa yung broken family o broken home o maingatang huwag masira ang ating relasyon. Mga minamahal na kapatid, ito po ang buong pag-ibig na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi niya ibig na ang lahat ng tao'y malubog sa ganitong pagkakasala. At bunga ng kanyang pag-ibig, kung tayo man ay naririto sa ganitong sitwasyon, ngayon ang panahon, iniaabot ng Diyos ang kanyang kamay upang ikaw mula sa pagkakalubog mo dyan ay muli kang umahon. At magbalikwas tayo, talikuran natin ang masasamang gawang ito. Makapag-ingat tayo ng ating pamumuhay bilang may asawa, magkaroon tayo ng pagtatapat sa isa't isa, at dahil doon, mapalugod natin ang ating Panginoon Diyos na ikaw bilang tao na kanyang nilikha nang may katungkulang sumunod sa kanyang kautusan, ay makapagpalugod ang inyong pagsasama bilang mag-asawa at hindi lamang yon, maging pamarisan kayo ng mga nakababatang henerasyon na ang pag-aasawa sa pamamagitan ng pagkakasal ay isang sagradong bagay na itinakda ng Diyos para sa isang lalaki at sa isang babae.
Nawa, mga giliw naming taga-subaybay ay naging maliwanag sa ating mga kalooban, sa ating pangunawa, at higit sa lahat, tinatanggap natin ito na may buong pananampalataya na ito ang isa sa banal na kalooban ng Diyos sa atin bilang tao na mayroon ng asawa sa mundong ito at sa mga kabinataan at kadalagahan na nasa estado pa lang ng magkasintahan para makontrol ninyo. Wag muna ninyong gagawin ang isang bagay na yon na para lamang sa isang mag-asawa upang makaiwas tayo sa pakikiapid at pangangalo niya. At kung mayroon man sa sitwasyon ngayon, sa kasalukuyang panahon, nananatiling nagsasama sila bilang mag-asawa, pero hindi pa po kasal, ito ang panahon, magplano na kayo. Huwag ninyong patagalin na kayo ay manatili sa pagkakasalang nakikiapid sa harap ng Panginoon dahil lamang sa hindi po kayo nagpapasyang magpakasal. Tayo na po, halina kayo, gawin natin ang kaloobang ito ng ating Panginoon upang siya ay ating mapalugod. Ito ang isa sa banal na kalooban ng Diyos na itinuturo ng programang ito na siyang dapat po nating gawin, sampalatayanan at isakabuhayan. Pagpala sa atin ang araling ito ngayon at kailanman. Amen. Amen. Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong mga mahalaming mga taga-subaybay at mga kaibigan sa portion na ito ng ating palatuntunan na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay bahagi ng ating pangkalahatang programa, ang kabanal-banalan, na kung saan ay binibigyang daan ang mga subscribers, mga followers po natin, mga listeners, na matuganan po kanilang mga katanungan. Kasama din po dito ang ilang musical numbers na ipinaglilingkod po ng ilang piling mga singers o mga awit po sa kabanal-banalang iglesia. At ito ay aming ipinag-anyaya sa inyo sa pamamagitan ng pag-join nyo nga po sa aming discussion through our mobile phone numbers. Nga po yung nakikita nyo sa ating mga screens. Pwede ho nyong ipadala ang inyong mga katanungan sa nasabing phone numbers: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. At ating website ay mostholychurch.com. Yan po, makikita nyo rin sa ating screens via our social media pages. At ito naman po ang ating social media pages sa nasabing mga platforms. Sa Facebook o Meta ay MHC Media. Yan yung itatype nyo sa search bar. At maging ang mga salitang ang kabanal-banalan. Yan, hanapin nyo lamang po yan. At maging ang sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church naman. Itatype nyo po ang nasabing mga words or phrase para ho matagpuan nyo po ang ating official social media pages. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa espesyal na paglilingkod na ito ang ating minamahal na kapatid na Lucian, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo na patuloy na nagpapahintulot na kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan, na ang inyong mga tanong ay aming sagutin sa pamamagitan ng Biblia. So, narito po ang ilang mga katanungang bibigandaan po natin sa araw na ito.
Ang unang katanungan mo po ay, totoo po ba, kapatid na Yushel, na hindi salita ng Diyos? O, medyo negative yung salita. Totoo bang hindi salita ng Diyos ang lahat ng nakasulat sa Biblia? Yan po yung, siyempre, kasamang mga aligasyon, kasamang mga iba't ibang mga pananaw dyan. Nangungusap po sila. At yun ang tanong nila, hindi ba salita ng Diyos ang lahat ng nakasulat sa Biblia? Meron talagang mga nagsasabi niyan na ang layunin ay para po hikayatin ng mga tao na hindi maniwala sa kahalagahan ng Biblia. Hindi naman po natin itinatanggi ang katotohanan na sa Biblia po ay may mga nakasulat na hindi salita ng Diyos. Pero nananatili na ating sinasabi na napakahalaga ng Biblia. At yan hindi lang tayo ang nagsabi. Sinabi po yan ng mga unang lingkod ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Sa kanyang pangalawang liham kay Timoteo, 2 o 3:15. O sa Daniel 12 at 4 po muna ng ulit. Sa pangalawang Timoteo 3 at 15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan. Napakalinaw po naman. Ang Biblia o ang mga nakasulat po sa Biblia, malinaw na ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang lahat ng ito ay pakikinabangan po natin sa ikatututo na nasa katwiran. Ang dahilan, ang lahat po kasi ng mga nagsisulat ng mga salita sa banal na kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kinasihan, pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi maaari na sabihin ng tao na dahil may mga salita na nakasulat sa Biblia na hindi salita ng Diyos, ay para hikayatin ng tao na ito'y hindi kapanipaniwala, hindi dapat pahalaghan, nagkakamali po ang gayong tao. Dahil ang Biblia po, palibas ay kinasihan ng Diyos, pinatnubayan niya ang lahat ng nagsisulat dito, kapaki-pakinabang at napakahalaga po ng Biblia. At totoo po yan. Pagamat siyempre sinasabi nila, word for word, may mga, ang Biblia ho kasi halo-halo po yan. Historical, yung origins ng tao, nung creation, Genesis, di ba? Wisdom books, merong gospel, katulad nga, nandun na ho tayo sa panahong ito na ang Panginoong Jesus ay nagkatawan tao, nagturo na ho siya ng tungkol sa Ebanghelyo. Talaga, yun, tuwira, mga salita niya. May mga kasaysayan o history na mababasa talaga natin, hindi masabing tuwira ang salita ng Diyos. Sinasabi, ito, nilalahad kung ano yung nangyari noon. Pero yung mga wisdom, masasabi, pagamat may kasangkapang sumulat, gaya ng sa Ecclesiastes, aklat ng mga awit, aklat ng kawikaan, mga kawikaan, mauuri talagang mga salita ng Diyos, diretso. At kapaki-pakinabang. Kaya kung titingnan natin ang talagang dapat na maging pagkilala sa Biblia, inilahad din ng propeta Isaias kung paano ito dapat kilalanin. Narito po, sa 34:16 ng nasabing aklat ni propeta Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan, ang Biblia ayon kay propeta Isaias, aklat ng Panginoon. Kuminsan po ang iba, kaya sinasabing ang Biblia ay parang
dapat na hindi pag-ukulan ng gayong pagpapahalaga, meron kasi silang mga ini-introduce Opo. na sariling aklat. Na yun ang gusto nilang ipakilala na aklat ng Panginoon. So meron silang pinopromote na Opo. ibang aklat para sa kanilang, syempre sa beliefs po nila. Ang layunin nila syempre natural ng panahon ngayon, kapatid na Yosia, palitan ng mga kaalaman. Ngayon, para ma-promote nga kanila, binibigyan nila ng ng masamang imahe. Opo. Yung aklat na madalas na nababasa. So, ito yung alternatibo, sasabihin nila. Kasi yan, hindi maasahan. Mga kaibigan, nakalagay po dyan. Kumpleto ang Biblia. Sapat po yan para sa ikabubuti nating mga tao. Hindi man yan detalyadong gaya na kung magtatanong ka ba ng matematika, itatanong mo sa Biblia. Hindi ho yan. Pamimiloso po na lang po yung sinasabi na, hindi ko lang yung Biblia. Hindi ho yun ang pinag-uusapan dito. So as far as the soul, our souls are concerned, yung kailangan ng ating kaluluwa, kumpleto. Ipoprovide po yan ng mga kaalamang mababasa ho sa Biblia. Opo. Kaya napakahalaga po ng Biblia. At kahit na po ang sumulat ng Biblia ay katulad din nating mga tao, dahil may patnubay ng Diyos, nakatitiyak tayo na hindi po sila nagkamali sa kanilang ginawang pagsulat. Kasi kung may instansya ng pagkakamali, ganito ho, diretsong pangungusap. Binabantayan ng Panginoon yung integridad ng Biblia. Basahin po natin sa Apokalipsis, kapatid na Yushel, Apokalipsis 10:4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Yan. Palibase sa Diyos Opo. So, binantayan. Opo. Sinagkahan siya na sana isusulat ko. So, sa sitwasyon po niya na ito isang vision na pinakita sa kanya ng Diyos, naintindihan niya, yung ugong ng 7 kulog. Kaya lang, hindi kailangan niyan, na isulat. Nagtangkang isusulat ko sana, sabi ng apokaliptikong si San Juan. Opo, kung naisulat yun alam sana natin pati kung ano yung sinabi, Opo. Kaya lang, sabi, hindi kailangan. Opo. Kaya sabi, wag mong isulat. Yeah. Kaya kahit na marahil, kahit yung iba, sayang, alam na sana natin kung ano yung sinabi ng 7 kulog. Opo. Panibagong kaalaman sana yon. Kaya lang hindi po natin kailangan yun para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, hindi kasama sa dapat isulat sa Biblia. Kaya halimbawa, yung nasa ibang aklat na ipinopromote ng iba, kung kailangan nyo na isama sa Biblia, ipasusulat ng Diyos yun. Kasi yung dapat isulat at hindi dapat isulat, nakabantay ang Panginoon sa lahat ng yun. Siyempre, nasasabi, kino-question nga nila yung kredibilidad, integridad ng Biblia. Paano nyo maasahan yun? Baka sabi nyo lang yan. Parang self-serving naman yung sinasabi nyo na ang Biblia, dapat pagkatiwala natin, yan talaga yung salita ng Diyos. Mismo tanungin natin ang Biblia, mga kaibigan. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang Biblia? Let the Bible testify for itself if indeed it has the credibility para tayo po maniwala ipagkatiwala natin ng pananampalataya natin, maging saligan ng pananampalataya natin ng Biblia. Opo. Sigurado po tayo. Opo. Pagka Biblia ang ating talagang pag-uukulan ng lubos na pagtitiwala, sigurado. Opo. At isang katibayan po niya, kapatid na usually, you may, nandun sa aklat ni Propeta Daniel. Ang talata po ay 12 at 4. Isa ho ito sa mga pangunahing pinatotohanan ng Biblia na natutupad na. Ito po nakasulat. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo mga salita at tatakan mo ang mga aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Sinabi ng banal na kasulatan yan sa panahon pa na
Propeta Daniel na sa panahong mga huling araw hanggang sa panahon ng kawakasan, lalago ang kaalaman. At yan naman talagang nakikita natin. Hindi dahil talagang matalino ang tao. Ang talagang dahilan, yan ay itinakda talaga ng Panginoon na nasulat sa Biblia. So matagal na po yun na nakasulat. Sinabihan ng Diyos si Daniel, tandaan mo, tatakan mo, iselyo mo ang aklat na ito. Na talagang darating ang panahon na latter days, yung tinutukoy na panahon ng kawakasan, yung mga huling panahon, may ganito na ang magiging sitwasyon. Kung ihahambing mo sa sitwasyon mo ngayon at sa mga sitwasyon ng nakaraan. Opo. Na kung saan ang tao niya magiging madali, maginhawa na sa kanya yung parot parito. Actually, takbo na nga hindi na yung inaabot ka ng araw bago ka makarating sa isang lugar para bisitahin o tungkuhin. Hindi kagaya niya na pagdating ng panahon, simple na lang, napakaginhawa na ng paglalakbay. At yan ay natupad, no? Kapatid na Yusha, siyempre, alam natin ang pagtaas ng antas ng improvements na narating ng tao mula nang siya natuto lamang maglakad, nakasakay ng kabayo, kamelyo, hanggang sa natuklasan na invento na walang nakasisiguro ito, kapatid na usually, yung gulong. Walang makatiyak kung kailan na-invento. Pero na-invento ng tao. Naging maginhawa, mas mabilis ngayon yung transportasyon hanggang sa na-invento na ang makina na nagpapatakbo na ng sinasakyan. At na-invento yung 2 gulong, 4 gulong, maraming gulong. Ngayon binabalik, may 1 gulong uli. Yung unicycle. At hindi lang ngayon, kapatid na Yosha, siyempre. Noon, hindi naman nakakalipad ang tao. Di ba? Isang pangharap lang yung paglipad. Ngayon, madali na. Sa pamamagitan ng helicopter, ng eroplano, makatutungo ka sa iba't ibang dako. Yan hindi dahil sa sarili ng tao, kundi yan dahil sa takda ng Panginoon. Kaya kung merong mga naka-imbento ng mga makabagong teknolohiya sa kasalukuyan, walang pwedeng ipagmalaki ang tao. Bago pa mangyari yan, sinabi na ng ating Panginoon. At yan nasa saad sa Biblia. So, mga kaibigan, we offer you the Bible itself. Yung mga nagtatanong, malaya po yan. Kaya nga sabi natin, it's exchange of beliefs. Itong mundo natin yun, dulot din ng teknolohiya, napakarami na ng pananaw ngayon. Pero in spite of this, sa ibabaw ng maraming ganito samot-sari na paniniwala, ang Biblia pa rin, mga kaibigan, the most reliable source of belief, pananampalataya. Kaya dapat nating sampalatayanan na ito'y salita talaga ng Diyos. Opo. Salamat po. Sana po ay nagabayan tayo ng banal na kasulatan sa talagang pag-alam ng mga kalooban ng Diyos. Iganda natin ang isang awitin, kapatid na Yusha. Opo. Ang ating magiging singer for today ay si Brother Emmanuel Edmar de la Cruz. Pakinggan po natin si Brother Emmanuel. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal, nakaukit sa puso ko, nasa isip ay ikaw, pinakamamahal. Ikaw ay pinakamamahal sa buong buhay kong taglay. Ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimutan ang kagandahan
kalwalhatian ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Pinakamamahal, ikaw ay pinakamamahal. Nakaukit sa puso ko, nasa isip ay ikaw, pinakamamahal. Ikaw ay pinakamamahal. Sa buong buhay kong taglay, ikaw ang paglilingkuran. Hindi ko malilimot ang kagandahan, kalwalhatian ng iyong pangako. Hindi ka nagbabago, aking Panginoon. Mananatili ka sa habang panahon. Mananatili ka dito sa puso ko, pinakamamahal, pinakamamahal, pinakamamahal ko ay ikaw. Di ko malilimot ang kagandahan, kalwalhatian ng iyong pangako. Ang sagot ng Biblia. Tayo po'y nasa huling segment na, kapatid na Yusef. Opo. At naniniwala tayo na ito ay napakahalagang bahagi ng ating programa, ang pagdulog sa Panginoon para sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid na nakikiusap na sa pamamagitan ng programang ito ay idulog natin sila, pamagitanan natin sila sa paglapit sa Panginoon. Ito po ay pangungunahan ng ating minamahal na kapatid na Gabriel. Opo, tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Ang unang ibig usalin itong labi ay ang pasasalamat sa iyo. Opo. Sapagkat natagpuan namin ang aming sarili na walang anuman. Kami ay tumingin sa aming paligid, sa kanan, sa kaliwa. Walang kabuluhan ang naging tulong ng tao at ang kaalamang sumasa amin ay hindi resulta ng aming sariling pagkaunawa. Opo. Kundi dahil ito ay binigay mo sa amin, pinatnubayan mo kami at binuksan ang aming puso, kaisipan. Opo. Upang aming mataho o maunawaan ang iyong kalooban. Amen. Kaya taos-pusong pasasalamat ang alay namin sa iyo. At minsan pa ay huwag mo sanang hindi sana maging kalabisang minsan pang sabihin namin sinasamba ka namin. Opo. Sa Espiritu at sa iyo mga salitang katotohanan. Amen. At dahil ibinigay mo sa amin ang tiwala na mamagitan sa ngalan ng aming mga kapatid at mga kaibigan, narito kami at sa buong kapakumbabaan ay nananawagan kami ng pagpapala, pag-unawa, pagpapagaling sa lahat ng mga nakararanas ng samot-saring mga karamdaman, Opo. mga pagsubok, mga suliranin sa buhay ito. Nananampalataya kami na ikaw ay buhay na Diyos. Nakikita mo ang lahat ng bagay. Opo. Sa aming kadalamhatian, sa aming mga kalungkutan, sa mga sandaling tila, tinatakasan kami ng pag-asa.
tunay ngang nakasubaybay ka sa aming mga magkakapatid. Amen. Kaya sana ay dumating ang mga sandali na na sumapit ang aming mga kahilingan. Turuan mo kaming maghintay. Huwag kaming mainip sa iyong pagpapasya sapagkat nananampalataya kami na sakdal ang iyong pagpapasya. Darating sa amin sa takdang panahon ang pagpapala na minimiti namin yung mga anak, ang kagalingan nga sa mga sugat namin, ang mga kapinsalang dumating sa amin. Babaon mo kaming magigiting muli at masigla ang katawan, masigla ang kaisipan, ang aming kaluluwa na mananambahan muli sa iyong dakilang pangalan. Amen. Kami ay nagkakatiwalang lubos, kaunti man ang sandali na naibigay mo sa amin, ay nalubos ang aming pagnanasa maiparating sa iyo ang aming mga kahilingan at ang aming mga pagpupuri sa iyong pangalan. Ang aming dinadalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga mahal naming mga taga-subaybay sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po namin kayong inaanyayahan sa iba't ibang mga araw na kami po ay naglilingkod sa inyo. Everyday po yan, meron po tayong programa sa umaga, Blessed Day at iba pa that sa iba't ibang mga platforms, Saturdays and Sundays, dito sa ating mga himpilang DWBL at maging sa His FM 95.1. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalan Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.